Good morning, mga kagulong. How are you? At dito sa ating panibagong video, today is June 12. At napakaganda po ng araw na ito dahil ito ay Independence Day, no? Celebration po ng ating Independence Day. At bukod doon, kung napanood nyo yung nakaraan nating vlog, ay nanawagan tayo, no, sa kapatiran sa dalawang gulong ng Freedom Ride. Freedom Ride para sa kalayaan, katarungan at kapayapaan sa West Philippine Sea. At ito ay malugod na tinugunan ng iba't ibang grupo. Siyempre, una nating kausap dito ay yung Pilipinas Riders, no? Na lagi naman nating kasama sa mga iba't ibang mga issues at usapin, no? At nire-represent din nila ang ating mga kapatid na riders, no? At syempre bahagi din tayo niyan sa Pilipinas Riders. At yun na nga, tinugunan ito ng napakaraming grupo at sumuporta sa ating panawagan. Di lang susuporta kundi sasama sa ating Freedom Ride mula Manila to Zambales, no? Pero ang nangyari, sunduan na system tayo, dugtungan. So, nagsimula ng Unioil EDSA yung ating mga kapatid sa NCR. At nakita-kita rin yung ating mga kapatid sa Valenzuela, sa Pure Gold. Tapos, eto ngayon, papunta ako ng Malolos para sa meet up naman ng Bulacan. No, kaya inaasahan ko nandun na yung mga galing ng NCR Valenzuela. Late tayo na naman. As usual, medyo marami din kasi tayo inasikaso, so medyo na late tayo ng konti. Pero nandito na tayo sa Malolos. At hindi naman tumalayo na sa Caltex BSU Malolos. Doon nang kitaan ng ating mga kapatid sa Bulacan, no? Doon na magtatagpo, no? Ikatlo nating meet up point. Alright. At sabi ko nga kanina, tinugunan ito ng iba't ibang grupo, no? Andyan ang BMRF, syempre, sa Bulacan. Ang BAT MRF, o Bataan Motorcycle Riders Federation. Iba't ibang mga clubs and groups sa Zambales at sa Pampanga. So napakaraming grupo na nagtulong-tulong, mga kapatid. Nagtulong-tulong, mga kapatid at kagulong, upang maging posible itong Freedom Ride na ito. So antabayanan nyo sa video ito. Iko-cover natin yung iba't ibang eksena dito sa Freedom Ride, no? Simula dito sa Malolos patungong Candelaria, Zambales, no? At originally gusto natin sa Masinloc, dun sa may Bay Park, kaso hindi tayo pinayagan ng mayor ng Masinloc, ni Mayora Arsenia Lim. At nag-decide tayo na lumipat na lang ng iba. At malugod naman tayong tinanggap ng LGU ng Candelaria, Zambales, through sa mga opisyal ng barangay Dampay. So dun tayo sa kanilang beach area magdadaos ng ating main program o an endpoint ng ating Freedom Ride. So ilan tayo? Hindi ko po alam, no? Una, di ako umaasa na maraming dadalo. Sabi ko nga 100 lang pwede na. Pero sa dami ng mga tumugon sa panawagan, baka lumampas tayo ng 100 o
hopefully umabot ng 300 hanggang 500, di ba? Di natin alam, no? So makikita natin yan sa bawat meetup point. Parami tayo ng parami, no? Alright, so dyan na muna kayo, standby muna. At medyo magmamadali lang ako ng content. Malapit-lapit na rin tayo sa Caltex BSU Malolos, okay? So standby lang. At bago ang lahat, siguro roll muna natin yung intro. Let's go! Alright, we're back at nandito na tayo sa sorry, may sipon ako Nandito na po tayo sa may Kapitolyo ng Bulacan, sa Malolos. At nandito na nga po ang Caltex BSU Malolos. So dito na sila at eto na, nagse-setup na. Marami-rami na rin ito. At mukhang tayo na lang hinihintay ata dito. Okay. So parada muna tayo. At balikan ko kayo mamaya. So ang susunod natin na meet up point ay sa Dinlupihan. Pero may mga pupunta na mula may mga madadaanan tayo, nag-iintayan din sa Pampanga. Pero dire-diretso na lang tayo at sasabay na lang sila sa atin. At ayun na nga. So balikan ko kayo mamaya. At mag-aayos lang tayo rito. Okay. Hello, welcome back. Nandito na po tayo ngayon sa Dinlupihan, Bataan. Hindi natin nakunan yung pag-aabang ng mga taga Bataan kanina. So hindi tayo nakapag-vlog habang bumabiyahe from Malolos to what do you call this, Dinlupihan. So tignan natin kung ano ang sitwasyon mula dito. Wait lang.
Alright, well, we're back mga kapatid kagulong, pero it's already June 13, 2024. Unfortunately, nalobat yung ating tawag dito, itong ating action camera, no? Nung kasalukuyan natin kino-cover yung Freedom Ride from Manila to Candelaria, Zambales. So natapos tayo kanina dun sa Bataan, no? Dun sa may dinalupian Bataan, dun tayo natapos. At ngayon, the following day ay pauwi na tayo, no? At nag-stay kasi tayo sa iba. Hindi ko na kaya talagang makauwi kahapon, sa sobrang exhausted. So nag-decide ako na tumuloy na lamang sa isang lugar na pwedeng matulugan, at magpalipas ng araw. At ngayon tayo uuwi. Sa ngayon ay nandito pa rin tayo sa Iba, Zambales. Pauwi na tayo. Naka-take off lang natin. So ayun, ano nga bang nangyari kahapon na hindi natin na pitik ng ating action camera? Well, meron naman mga videos yung ating mga kagulong na pwede kong ipakita ngayon, no? Sa course ng ating pagkukwentuhan ngayon, ipapakita ko yung mga videos ng ating Freedom Ride mula Dinalupihan hanggang Candelaria, Zambales, ano? Hindi nyo rin mamimiss yung mga events na nangyari kahapon, dahil meron tayong mga kagulong na kumuha ng videos. Kahit nga cellphone, hindi rin ako nakakuha, pero may ibang kumuha, may ibang nag-take ng photos and videos na pwede kong ipakita rito sa vlog natin ngayon. Okay? So ayun na nga, unahin natin sa numbers. So ang nakarating ng Candelaria, Zambales, total ng almost 200 na mga riders ang sumama kahapon, no? At nakaka-overwhelm po yung ganong kadami na sumamang mga riders dito sa ating epic na Freedom Ride, no? From Manila to Candelaria, Zambales, para tumindig tayo para sa kalayaan, katarungan at kapayapaan sa West Philippine Sea, no? Marami pa rin talagang mga patriotiko, no, dito sa ating riding community, no, na nagmamahal sa ating bansa. Okay, dito na tayo sa Botolan na Municipal Hall, Zambales, no? Kahapon dinaanan natin yan. Anyways, ayun. So hindi naman din natin mamimiss itong event na ito, dahil maraming tayong coverage mula sa ating mga kagulong na sumama sa Freedom Ride, no? Well, yun nga, to sum it up, diba, naipaliwanag din natin sa mga kapwa din natin riders yung ating tindig sa kagulong, no, na tayo ayaw natin ng digmaan, ayaw nating posibleng mauwi, ayaw natin yung posibilidad, na mauwi ang sitwasyong ito sa West Philippine Sea sa digmaan, dahil wala namang panalo sa digmaan, di ba? Bagkos maraming buhay ang kukunin o mawawala kapag nagkaroon tayo ng digmaan, no? Kaya ayaw nating tumungo sa ganun sitwasyon itong nangyayari sa West Philippine Sea. So kaya nananawagan tayo na i-demilitarize, no? Wala sanang presensyang militar sa West Philippine Sea, no? At panindigan yung Hague ruling na kung saan dinideklara na yung West Philippine Sea ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. And at the same time, panawagan natin sa China na itigil na yung harassment sa gobyerno ng China, yung harassment sa mga mangingisda nating nangingisda doon sa West Philippine Sea, no? Hindi yan alam ko doon may claim kayo sa West Philippine Sea, dahil yan ay sa kasaysayan ng China, yan ay bahagi daw ng 9
tawag to, 9-dash line, no? But the decision ng United Nations diba, yung UNCLOS, United Nations Conventions on the Law of the Sea, na ito ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya i-pull out mo rin yung inyong mga tropa dyan sa West Philippine Sea. At anumang mga military intervention, ayaw natin yon. Maging yung US, yung France, at yung iba pang bansa na nagbabalak na mag-deploy ng tropang militar sa West Philippine Sea, wag naman sana na. Wag nang gawin, wag na ituloy, kasi lalo lang lalala yung sitwasyon sa West Philippine Sea pagka nagkaroon ng provocation of war, diba? Tumitindig tayo bilang mga riders na ito ay makukuha sa mas mapayapa at diplomatikong pamamaraan, no? Magkakaroon ng common grounds o pagkakasunduan paano i-handle itong conflict na ito sa West Philippine Sea. Di pa pala gawain tuloy dito sa Botolan. Anyways, so yun po yung ating tindig, no? Kapayapaan sana ang mangibabaw sa kabila ng conflict na ito sa usapin ng teritoryo, no? Hindi na tapos na yung era ng konting kibit, naggegera, diba? Mga sibilisado na tayong mga tao, diba? So ang gera ay hindi na dapat isang option sa anumang conflict at hindi pagkakasunduan, diba? Kaya nga tinatag yung United Nations para kung ano man yung hindi pagkakasunduan ng iba't ibang bansa, nadadaan sa usapan sa magitan ng United Nations, diba? So sana naman yun ang mangibabaw, diba? Hindi gera. Alright, so kumusta naman ba ang feedback ng ating mga kapatid na riders na sumama? Diba? Nakakapagod, sabi nila, pero fulfilling na magampanan yung ating mga role, diba? Bilang mga Pilipino sa usaping ito, no? Masarap yung feeling na yung pag-ride mo ay nagagawa mo nang may kasamang cause, diba? O may kausa o may advokasya, diba? Yan ang isa sa mga nangingibabaw na feelings at feedbacks ng ating mga kapatid na rider, no? So, ako, ever since, yan din ang aking gustong mangyari talaga, no? Nag-ride ako at mas gusto kong mag-ride for a cause, no? Yung pag-uwi mo sa bahay, uy, naging bahagi ako ng ganitong makabuluhan at makasaysayang gawain. At pinagmamalaki ko na hindi ako tumahimik at tumindig ako sa mga ganitong klaseng usapin. Hindi po ba? Naka-ride ka na, ipinaglaban mo pa ang soberenya ng ating bansa. O diba? Kaya sana inikayat ko po ang ating mga kapatid na riders na kung di pa kayo nakakasama sa mga ganitong klaseng gawain, try nyo. Lalo pinag-iba yan din sa ating pag-ride every weekend sa kung saan saang lugar, diba? Of course, namumulat ka pa, marami ka pang natututunan at nakakagawa ka pa ng bagay na makabuluhan para sa ating bayan at para sa ating kapwa. Kaya ako idol ko yung mga riders na mahilig mag-participate sa mga charity events, kasi yung pag-ride nila ay ginagawa nilang makabuluhan sa magitan ng pagtulong sa kapwa, diba? Ngayon, iangat natin yung ganyang klaseng trait ng charity, from charity to solidarity. Ika nga, yan ang panawagan ng kagulong, no? From charity to solidarity. Yung ginawa natin na pagpunta sa Candelaria, Zambales, syempre hindi lang yan simpleng pagtindig sa usapin sa West Philippine Sea, kundi solidarity at pakikipagbayanihan at pag-express ng suporta sa mga kababayan nating mangingisda
dyan sa Zambales, na kung saan sila yung nasa unahan ng conflict na yan, kasi sila yung land area sa West Philippine Sea, diba? So sakaling magkaroon ng gulo, magkaroon ng digmaan, sila ang unang tatamaan doon sa Zambales. Kaya we also express our concerns kung magkakaroon ng giyera. Kawawa yung ating unang madadali at maapektuhan yung ating mga kababayan sa Zambales, particular yung mga mangingisda na yan ang kanilang pangunahing kabuhayan, diba? Madadamay sila. Bilang nadadamay, maapektuhan talaga yung kabuhayan nila. So iisa yan sa mga dahilan ng ating pagtindig, pakikiramay, solidarity at pakikipagbayanihan sa ating mga kapatid na mangingisda dyan sa parting Zambales. Okay, so yun lamang po ang ating sabi ko nga, wala naman kayong na-miss, no? Itong buong vlog na to ay nakita nyo naman halos yung na-cover naman halos lahat ng mga pangyayari dito sa ating Freedom Ride nitong June 12, 2024. Well, personally exhausting talaga. Tingnan mo, hindi nga ako nakauwi mas pinili ko nang magpahinga sa iba kaysa bumiyahe pabalik ng Valenzuela. Kaya ito ngayon pa lang ako pauwi, no? Nag-enjoy naman ako dahil may dagat doon sa tinuluyan ko, no? At shout out doon sa mga kapatid natin na si Nick Anthony at si Miss Mel, no? Si Lakwatcherang Bakekang at si Supremong Manlalakbay. Yan yung kanilang mga pangalan sa kanilang vlog, no? Na ngayon ay kasalukuyang tumatayo na bilang mga coordinator natin sa kagulong sa North Zambales, no? So Iba, Botolan, basta yung bandang parting norte ng Zambales, sila ang magtataguyod ng advokasya at ipinaglalaban ng kapatiran sa dalawang gulong dyan sa North Zambales. So mabuhay kayo, shout out kay Mel at saka kay Nick Anthony, no? At napaka warm ng inyong pag-accommodate sa akin dyan sa Iba, Zambales, no? Salamat ng madami. And I'm looking forward na marami tayong maging proyekto sa kagulong dito sa area ninyo. Alright, syempre salamat din sa mga grupo, no? At sa mga ibang mga individual na talagang nagpagod at nagsumikap na para matuloy itong event na ito. Yan, sila Mel at si Nick, silang dahilan kung bakit sa kabila ng pag-disapprove ng mayor o ni Mayor Ansrenia Lim ng Masinloc dun sa ating permit para maging dausan ng main program yung tawag dito, yung Bay Park o Municipal Bay Walk ng Masinloc, sila ang naghanap ng alternative venue at binigyan tayo ng warm welcome ng Barangay Dampay, Candelaria, Zambales. Diba, doon tayo napunta at napakaganda ng lugar, beach area, diretso. Do malawak na lugar siya at mainit, meron namang sinet up na tolda yung ating mga magigiting na barangay official sa Barangay Dampay, sa pamumuno ni Barangay Chairman Afgao. Maraming salamat Kapitan, no? Chairman Afgao at sa kanyang mga kagawad. So hindi ko kabisa yung pangalan, pero si Kagawad J. Elefante na nandun personally para magsalita in behalf ng Barangay Dampay ay nandun din. Maraming salamat, no? Marami ding salamat sa Revolutionaryong Alyansang Makabansa, SARAM, sa pagpo-provide ng 100 flags. So halos lahat, no, nang dumating at sumama sa Freedom Ride may flag dahil SARAM. Maraming salamat. At maraming salamat din sa Diwa Party List dun sa kanilang drinks and yung pamerienda, no? Siyempre sa haba ng biyahe nagutom yung ating mga kapatid. So pagdating natin sa venue, nag-provide ng cupcake at saka tubig yung ating mga kapatid sa Diwa Party List Riders.
At syempre, ba't ko ba naman kakalimutan pang pasalamatan yung ating mga kapatid sa BMRF, di ba? Bulacan Motorcycle Riders Confederation. Sa ating Pangulo ng Kagulong na si Ka Robert Perillo. At maraming salamat din sa Bataan. Sa Bataan na Motorcycle Riders BAT MRF, no? Kay Ka Abel Chensa at sa mga tropa mula sa Bataan. Ang dami nyo kahapon. Maraming salamat, no? Pagdating namin sa Dinalupian ay nakaabang na kayo. Sa mga kapatid nating, hindi ko na mabanggitin yung ibang mga pangalan ng clans, sobrang dami, no? So yung sa Pampanga, di ba, yung Peace Riders Club sa Pampanga na sumuporta din. As far as Tarlac, meron ding nagpunta, no? Ang dami. Kay Sir Marlon, no? Sir Marlon ng Bunny Eagles Riders Club, sa taga Bani, Masinloc, Zambales, no? Maraming salamat din sa iyo. Siya yung actually naghatid ng permit letter natin sa mayor ng Masinloc, pero unfortunately hindi ginrant yung permit. Pero andun si Marlon kasama natin sa Freedom Ride, di ba? Alam mong cost ng frustration, tuloy ang laban, di ba? Ganun ang mga riders natin. Nakakatuwa, nagtulong-tulong ang riders para maging posible itong event na ito. Yun ang nakakatuwa sa lahat, no? Naramdaman ko yung actual spirit ng bayanihan sa event na ito. Dahil sa karamihan ng event na ino-organize natin ay na-refill ko yung exhaustion, hindi dahil sa pagod sa ride, kundi sa pagod sa preparasyon, dahil halos mag-isa ka lang mag-prepare. Pero dito hindi. Magkakalayo kami. Nandun ako sa Valenzuela, sa Metro Manila, pero sila nasa Bataan, Zambales, Pampanga. Nagtulong-tulong sa pagko-coordinate sa PNP, paghatid ng letter sa iba't ibang mga opisyal ng gobyerno na dapat masabihan tungkol sa event natin, diba? Naghanap ng mga sponsors. Andyan sila, diba? Nag-insure ng sound system para sa ating program. Andyan sila, diba? Kaya tuwan-tuwa ako, no? Dun sa nangyari, dahil feel na feel ko yung spirit ng bayanihan sa ating Freedom Ride. At syempre, hindi ko naman makakalimutan ding pasalamatan yung ating mga kapatid mula sa Pilipinas Riders, di ba? Ang ating isa yan, actually Kagulong at Pilipinas Riders ang nagbungkahi ng ganitong klaseng event, no? Kami ni Pres Salvio de Lima, na presidente ng Pilipinas Riders, ang unang nag-usap para dito sa event na ito. At andun sila, di ba? Actually almost 20 ang Philippines Riders na bumiyahe pa mula dun sa Uni All Ed sa Estrella, sa Makati, patungo sa Candelaria, Zambales. Excuse me. So ang layo nung kanilang binyahe, sila yung simula hanggang tapos, di ba? Sila talaga yung all the way na sumama sa Freedom Ride, mga kapatid. Saluduhan natin ang Pilipinas Riders sa kanilang dedikasyon sa ating mga ipinaglalaban at advokasya. Maraming salamat, Pres Salvio, at sa lahat ng bumubuo ng Pilipinas Riders. Naway magpatuloy pa ang ating pagsamahan. Actually, hindi rin sila umuwi kahapon dahil yun nga, nakakapagod kung balikan. So kumuha sila ng matutuluyan bandang San Narciso, Zambales. So doon sila gusto ko sanang sumama at doon din magpalipas ng gabi, kaso hindi ko na rin talaga kayang bumiyahe pa ng ganong kalayo papuntang San Narciso. Kaya sa iba na lang ako nag-stay, no? Pero sarap sana silang kabanding, kaso doon sila sa San Narciso nag-decide na mag-stay. Okay lang yun. Ride safe sa inyo. Alam ko bumiyahe na rin sila ngayon pa uwi. Alright, so yun lamang po, mga kapatid, no? Yun lamang po. At I'm overwhelmed and I'm so happy na naging successful
yung ating freedom ride na ito. At ano natin, no? Rest assured na yung tindig ng kagulong at ng iba pa nating mga kapatid na riders ay mananatiling tindig para sa pambansang soberenya, para sa kapayapaan at para sa ating lahat, no? Maraming salamat po. Taos puso ako nagpapasalamat sa mga hindi man nakapunta pero patuloy na sumuporta at nagsumubaybay dito sa ating epic ride na ito from Manila to Candelaria, Zambales. Maraming salamat po, maraming salamat. So hanggang dito na lamang po mga kapatid, no? Iisa na lang tong baterya natin. Talagang nireserba ko na ito para sa pauwi nating part, no? Sa ating end part. Marami pong salamat sa inyo. At wag nyo pong kakalimutan, no? Paki-like and paki-share itong ating video, no? At syempre sa mga hindi pa nagsasubscribe, come on, subscribe na. At magsama-sama tayo sa mga ganitong klaseng mga gawain na advocacy, no? Kung trip na trip nyo yung mga ganito, no? May advocacy at the same time may long ride, dito kayo kay Sir Don TV. Okay? Subscribe na po mga kapatid. So this is your Sir Don here in Zambales, Central Luzon, Philippines, signing off.